Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Bakit hindi ikaw ang unang umalis? Hindi ko naman sinabi na pumunta ka. At ngayon halos malapit ka nang matapos kumain. Ang universidad ay hindi masyadong malayo. Kaya dapat ka nang bumalik sa iyong dorm. Ika-12 kabanata. Ang magandang babae, at ang dugo. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng lamig ang lahat at napatingin kay Rose at saka kay Alex. Nininigas ang mukha ni Alex, at ang puso niya ay parang tinutusok ng karayom. Isang mahinang pakiramdam ng panghihinayang si Rose sa loob niya. Inilipat ni Alex ang kanyang tingin mula sa mukha ni Rose. May ngiti ng pangunawa na makikita sa kanyang mukha. Tumango siya at inilapag ang chopsticks, at naglakad palabas. Habang naglalakad palayo sa eleganteng restaurant, tumingali si Alex sa kalangitan, na may kaunting luha sa gilid ng kanyang mga mata at ang kanyang puso ay puno ng pait. Sinubukan ni Joe at ng iba pang habulin si Alex. Naglakad si Alex sa kalsada patungo sa universidad. Ang magkabilang gilid ng kalye ay may linya ng iba't ibang cart, at pulang shed na may madilim na dilaw na bumbilya, na nakasabit sa kanila. Habang nilalagpasan ang mga magkasintahan, medyo nalungkot si Alex. Bahagya niyang ibinaba ang ulo at mabilis na tumawid sa kalsada. Naglakad siya papunta sa campus at tumungo sa dormitoryo. Tumawag ang kanilang family butler, na si Mark Stephen. Habang sinusubukang humiga ni Alex sa kanyang kama. Alex, ang taong namamahala sa East Coast Division, na si Ken Stokes, ay alam na ikaw ay nasa poverty trial sa New York, sa loob ng maraming taon. Umaasa siyang makikilala ka niya. Ang negosyo ng pamilya nila Alex ay nakasentro sa Estados Unidos. Ang impluwensya nito ay abot sa buong mundo. Kabilang ang South America, Western Europe, Africa at East Asia. Okay lang, sabi ni Alex. With easygoing ang personality. Dahil wala namang akong gagawin sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Alex, nakatutuwang makilala ang mga taong nagtatrabaho para sa aming pamilya. Sige, aabisuhan ko siya kaagad. At hilingin sa kanya na makipagkita sa iyo sa Preston University, iminungkahi ni Mark. Hindi na kailangan. Ako ang pupunta para makita si Mr. Stokes. It's not convenient to meet at the university, sagot ni Alex na tinatanggihan ang mga mungkahi ni Mark. Magiging masyadong takaw pansin kung si Ken, ang pinuno ng pangunahing distrito ng pamilya ay dumating sa universidad upang makilala si Alex. Ayaw ni Alex na ipakita ang tutuong siya. At gusto pa rin niyang manatili sa universidad ng ilang araw para sa tahimik at matiwasay na buhay. Alex, ikaw ay anak ng pamilya. Wala sa patakaran na kayo ang pupunta sa kanila. Si Ken ay isang taong namamahala sa isang malaking lugar. Paano kanya maaabala? Takot na sabi ni Mark. Ayos lang Mark. Masyado kang overthinking. Gusto ko lang mamasyal sa syudad. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Walang pakialam si Alex sa mga formalidad. Alex, maganda ang pakikitungo mo sa iyong nasasakupan. Kakausapin ko si Ken ngayon. Sabi ni Mark sa napakagandang boses. At ibinaba ni Alex ang telepono. Agad namang tumawag uli si Mark. Alex, manananghalian si Ken bukas sa Golden Mansion Hotel, okay lang ba na samahan mo siya doon? Sige, pwede ako bukas, wika ni Alex. Matapos niyang makipag-usap kay Mark, humiga si Alex sa kama at naglaro sa phone niya saglit bago nakatulog. Nagising siya sa ingay ng mga tinig na nakapikit at nakita niyang bumalik na ang kanyang mga kasama sa silid. Ang sakit sa tainga ni Zane. Gusto pa niyang kumanta pagkatapos ng hapunan. Ang sama ng boses niya. Naiinis na sabi ni Ben. Pagbalik namin umuulan na. Hindi niya nagawang ipasyal si Rose sa kanyang motorsiklo, tama. Sige, maghilamos na tayo at matulog. Tumigil na kayo sa sobrang ingay. Nakita ni Joe na tulog na si Alex at bumulong kay Ben at Carl. Habang naghihilamos sila ng mukha. Kinabukasan, nang lumabas si Alex ng dorm patungo sa klase. Basa na ang lupa sa labas. At sariwa ang hangin. Pagkatapos ng kanyang ikalawang klase, naramdaman ni Alex na kailangan niya ng pahinga, at pumunta sa kanyang dorm. Naghahanda na siyang magpahinga, nang si Joe ay nagmamadaling tumakbo. May nangyari kay Rose. Nag-aalalang bulalas habang patakbong lumapit kay Alex. Ano ang tungkol sa kanya?
Tanong ni Ben na nakabuka ang bibig. Sobra si Rose. Sunod-sunod na pangyayari. Sabi ni Ben sa sarili niya. Nahulog ba siya kahapon? Gulat na tanong ni Carl. Paano mo nalaman, tanong ni Joe. Malakas ang ulan kagabi. Kung nakamotorsiklo sila, napakadali para sa isang bagay na magkamali. Sabi ni Carl. Oo. Kanina lang. Tinawag ako ni Susan. Sinabi niya na isinama ni Zane si Rose para sumakay sa motorsiklo, nang basa ang lupa. Sa ospital na sila nagpalipids ng gabi. Halika at tingnan natin siya ngayon. Tutal, niyaya tayo ni Rose na mag-dinner kagabi. Tinapik ni Joe sina Ben at Carl sa mga balikat nila. Puntahan natin siya. Sabi ni Ben at tumayo sila ni Carl. Alex, sasama ka ba? Napatingin si Joe kay Alex na nakaupo lang doon. Sige na, may mga bagay pa akong aasikasuhin. Sabi ni Alex. Maganda yan, sabi ni Joe na natuto na mula sa mga pangyayari kahapon. Hindi pinilit ni Joe si Alex na pumunta. At sumunod si Joe kina Ben at Carl sa pintuan ng dorm room. Kumaway na nagpaalam kay Alex, at tuluyan nang umalis ang tatlo. Tumayo si Alex at naglakad palabas ng university. Nagtaksi siya at dumiretso sa Golden Mansion Hotel. Ito ay itinuturing na isa sa marangyang hotel sa New York City. Bagamat ang New York ay puno ng matayog na gusali, ang parisukat na gusaling ito na salamin ay kapansin-pansin. Napapalibutan ang plaza ng hotel na puno ito ng lahat ng uri ng mamahaling sasakyan. Naglakad si Alex patungo sa pinto ng hotel. Pagpasok niya, nakita niya ang pintuan na tila napakababa mula sa malayo. Kasing taas ng 2 palapag. Ang interior ng hotel ay nakakasilaw sa gintong jade. Ang grand crystal chandelier, golden light, beige floor tiles, maliwanag na pulang carpet. Ang bihis ng service staff ay napakaganda. Lahat ay showcase ang karangyaan at kayamanan ng hotel. Tumakbo si Alex sa 2-metered red carpet at naglakad patungo sa elevator. Habang unti-unting sumasara ang pinto ng elevator, nakita ni Alex ang isang babaeng flawless ang makeup na tumatakbo papunta sa elevator. Mabilis niyang pinindot ang button para buksan ang pinto. Siya ay may mahaba at magandang buhok, snow white na balat at may mahabang pilik mata. Nakasuot siya ng pink na chiffon sweater at tight jeans na may diamond necklace na nakasabit sa kanyang leeg. Tumabi si Alex at pinapasok ang magandang babae. Naaamoy niya ang pabango. Nakuha niya ang atensyon sa paglakad nito sa sexy nitong katawan. Nakita na ni Alex ang ganitong kagandahan sa kanyang computer noon. Natigilan siya nang makitang niya ito sa totoong buhay. At ang babaeng ito ay nasa harapan niya. Sumara ang pinto ng elevator. Si Alex at itong magandang babae lang ang nasa loob ng elevator. Isang nakamamanghang kagandahan ang nasa tabi niya. Naantig ang puso ni Alex nang hindi na mamalayan. Lihim na lumipat ang tingin nito sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo, bulalas ng babae? Habang nakatalikod siya at nakatitig kay Alex. Biglang bumungad sa kanya ang flawless na mukha nito kaya mabilis itong tumayo ng maayos. Tumalikod ito para humarap sa salamin sa loob ng elevator. At inayos ang kanyang kwintas at bahagyang inilapit ang mukha sa dingding. Kinagat niya ang labi para tingnan ang lipstick niya. Binalaan na ni Alex ang kanyang sarili na huwag nang tumingin sa babaeng ito. Ngunit ngayong mas malaki na ang kanyang puwet ay mas naging masigla kaysa dati. Paano niya natitiis? Palihim niyang inabot at hinawakan ang puwitan nito habang palihim na sumulyap. Nakatingin ka pa ba? Agresibong tanong nito, huminto ng ilang sentimetro ang layo sa kanya. Bahagya siyang nanginig, at ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso niya. At nakaramdam siya ng biglaang sensasyon sa kanyang ilong. Ang dugo ay umaagos palabas. Mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo. Wala kang kinabukasan. O dumudugo ang iyong ilong. Nang makita niya ito ay hindi na siya galit. Nakangiting tumingin ito kay Alex. Naramdaman ni Alex ang pangangati ng ilong niya. Hindi napigilan ni Alex ang bumahing. Yuck! Bakit kulang ka sa pag-uugali? Pasigaw na sabi nito. Pagmulat ng mata ni Alex pagkatapos bumahing, ay bumahing na pala siya ng dugo, mula sa ilong papunta sa chiffon sweater ng babae. Paumanhin, mabilis na humingi ng tawad si Alex at kumuha ng tissue para punasan ang dugo sa kanyang sweater. Dumampi na ang kamay ni Alex sa kanyang dibdib. 2 beses na niya itong pinunasan ng tissue.
Ngunit wala pang isang segundo. Nalipat ang atensyon niya. Napakalaki, napakalambot, sabi ng isip niya. Anong ginagawa mo? Sigaw ng babae habang galit na nakatitig kay Alex. Hindi nag-react si Alex. Pervert, galit na nagmura siya habang nakataas ang kamay at hinimpa sa mukha si Alex. Sa sandaling iyon ang elevator ay nakarating sa pinakamataas na palapag. Pagkabukas ng pinto ng elevator. Tumakbo ang babae papunta sa banyo. Hinawakan ni Alex ang mainit at masakit na mukha nito habang nakatingin sa likod niya. Bahagya siyang napatulala. Sulit ang 5 sampal sa mukha sa isip niya. Sinundan siya ni Alex sa banyo. At hinintay siya sa pinto. Gusto niyang humingi ng tawad. Sorry, hindi ko ginawa yon, nang may dahilan. Hindi ko sinasadya, nagmamadaling nag-sorry si Alex nang makita siyang lumabas. Scram, kung hindi dahil sa mahalagang bisita ko ngayon. Ipapadala sana kita sa police station. Hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad ni Alex. Tinulak niya ito palayo at mabilis na naglakad paalis. Natigilan si Alex habang nakatingin sa likod niya. Napakamot siya sa ulo at pumunta sa banyo para linisin ang ilong. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa room 888 na inayos para sa meeting nila ni Ken. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.